Good morning mga katanim! Nandito tayo sa isang greenhouse, no? Dito sa pinasyalan natin at tuturuan natin. Well, syempre, gagamitin dito yung packaging corporation. Pero bagong lahat yan mga katanim, kailangan alam nyo yung preparation, no? Ano nga bang preparation na dapat gawin? Syempre, yung coco pit, yung kakailanganan natin, yung medium para sa pag-hydroponics. So, yung mga newbie, no, yung mga baguhan, matututo dito sa series ng video na to. Okay, so dito tayo sa Micos Farm. Ayan, kasama natin dito si Boss Jay. Well, mag-start pa lang tayo, tuturuan natin itong farm na to kung ano yung protocol ni katanim. So sa mga newbie na gusto matuto, sundan nyo tong series na tong video na to mga katanim, no? Paki-share din sa mga gusto pa at willing pang matuto, no? Yung mga gusto i-enhance sa kanilang pag-hydroponics. Ayan, hindi porket na marunong na kayo, baka may matutunan pa kayo dito. Yun lang naman yun. Diba mga katanim, para love yan. So for now, ang kailangan natin, unang-unang preparation, dapat mayroon kang cups ng Mega Packaging Corporation. Kailangan mabibili ito, well, sa Mega Packaging. Syempre, pwede nyo ako i-chat para dito, no? Dito sa cups na to. Magkano to? As of now, July 2025 ay 5 pesos. No, pagkakano ko, 5 pesos to. Okay, now mga katanim, anong next na preparation na dapat gawin? Ang next, siyempre, bibili kayo ng coco pit. Saan bibili yan? Magtanong-tanong kayo sa mga tawag nito, agri supply or yung garden supply. Pero be sure na ano naman pure coco pit, wag yung sawdust, yung pinagtabasan ng puno, wag yon, acidic yon. Pag sinabing coco pit talaga, no? Kapag nabili niyo yon, syempre sako, kailangan ibistay. Ayan na, no? Bistay number 1. Ano yung bistay? Marami nagtatanong. Kapag construction worker ka, alam mo na kaagad ang bistay, no? Sa katanim ng bakit kailangan ibistay? Kasi sa pag-hydroponics katanim, ang coco pit, yun yung absorbent, no? Kapag may coir, medyo mababa yung moisture retention. Ayan, no? Yung kinukuha natin sa lettuce, pagtatanim ng leafy o lettuce, kailangan mataas yung retention ng moisture. Kaya binibistay natin, inaalis natin yung coir. Yan ang pakinabang ng coir, pwede natin ipang mulching, hindi natin tinatapon, o gagamitin natin doon sa fruit bearing. Kasi para makapag-relax din ang ugat kapag fruit bearing naman. Diba? So, paano naman yung binibistay katanim? Paano ginagawa? Well, maraming pamamaraan. Yung takip ng mesa, yung takip doon sa ulam ng mesa, pwede natin gamitin yung pangbistay. No? Sinasalandra. Ika nga, sinasala, kinukuha lang yung pino. Ayan, no? Sa Negros, ang tawag nila, ayag. Ayan, no? Sa Bicol, saligsig. So, dito, bistay. Ano ba pagbistay? Sige. Yan si Kuya. Yan, nilalagay niya yung coco pit, no? Galing sa sako. Ang conforme na lang, no, may mga nabibili tayo katanim na merong nabistay na. Meron naman na halos 60% puro hibla yung coir. So ang ginamit dito sa Micos Farm na to ay yung chicken tawag nito yung sa kulungan, no? Ayan, hindi mo yung sa construction worker yung ginaganong-ganon. 'Di ba? Sa construction, ito hindi na ganyan mano-mano. Ayan, kasi kung gaganon mo, hindi siya tawag nito babagsak. So, wala pa tayong siever, no, na makina. Sana may maka-invento ng makina na may siever na. Pero actually, kung gagawin mo tong pabilog, no? Actually may siever niyan na iniikot lang. Ayan, yan yung siever na talagang ito rin na materials, no? Kailangan yung daliri mo, yung hinliliit, yan, hindi papasok. Ayan. Okay. So, yung bistay na ito na yung katanim, no? From here sa hindi pa bistay, sa ganyan, ganito yung magiging resulta. Yan, pino na. Okay, yung hibla, ito yung tawag dito, coir. No, pwede pa ito magamit, no, sa fruit bearing, inihalo natin, no? Kasi yung ugat sa fruit bearing, kailangan makahinga, no? Dagdag aeration ito. Pero sa coco pit, sa
pagtatanim ng lettuce, hindi natin to kailangan. Kasi dapat mataas yung moisture retention. Okay? Yan, no? Kuya, anong pakiramdam sa ginagawa na ganyan? Madali lang, no? Nakaupo ka pa. Oh. Walang kahirap-hirap? Gusto mo mahirap na trabaho? Ayaw mo. Ayaw ko mo. Oh, pakilala ka naman. Ako nga pala po si Romeo. Romeo, kasama mo si Juliet? Hindi po. Hindi. Oh, taga saan ka? Sierra lang po. Sa Sierra. Oh. Ilang taong ka na, Romeo? 18 po. 18. Nagka-aral ka pa? Hindi na po. Bakit ayaw mo na mag-aral? Hindi na po ako magkakalit. Hindi ka na magka-college, sayang naman. Ano sanang course kukunin mo? Hindi pa po alam eh. Mag-agriculture ka na lang. Oo. TESDA? Oo, hydroponic, TESDA. Merong ganyan. Oo. Sino nagturo sa'yo niyan? Si po? Joban. Oo. Saan daw galing yung idea? Pinanood sa YouTube. Nanonood ka? Hindi man po. Kahapon lang po nagganto. Ha? Kahapon lang. Kahapon lang. Oo. Ngayon marunong ka na. Opo. Okay. Okay So, yun mga katanim, ganyan ang pagbistay. So, yan yung first process. Siyempre, after the first process, may kasunod pa bago natin ilagay dito yan sa cup ng Mega Packaging Corporation. Hindi porket tabistay na, ilagay na natin dito, hindi. May second process pa yan. No? Ayan, may second process. Ano yung second process na yan, katanim? Yan yung tinatawag na, yan ang tinatawag na buffering. Ano yung buffering naman? Yun yung pagbababad nitong binistay na kokopit doon sa ating calcium nitrate. Yung calcium nitrate, again, available sa Katanim Store, sa Shopee or Lazada. Be sure na dyan kayo kumuha. Bakit ka mo? Baka naman adulterated na yung mga binebenta dyan sa iba. Ano? Ayan, mahirap yun. Mas maganda doon ka sa nakakasiguro para love yan. Okay? So, calcium nitrate, yung calcinate, available sa Katanim Store. So, yan yung ibababad, yung nabistay na kokopit. Okay? So, paano naman ang pagbabad? Okay, pwede mong tunawin yung calcium nitrate, yung calcinate sa tubig bago mo ibuhos. Ang ano namin, ang ratio namin, ngayon kung gusto mo mabilisan lang, 15 grams, in just 2 days pwede mo nang gamitin. No? 15 grams per liter. So, kung ilang litro ang ilalagay mo, no, 15 grams ang ano mo, mabilisan lang, just 2 days pwede mo nang pakinabangan. Now, the more na matagal ang pagbabad, no, mas maganda. So ibig sabihin, kung the longer time na nakababad yan sa calcinate na may tubig, dapat masabaw, no? Mas marami ang tubig mga katanim kesa sa kokopit. So halimbawa, dito kay bababad, bawa yan ang kokopit ko mga katanim, no? Dapat ang tubig niya nandito. No, ito yung kokopit, yan. Ang tubig ko dapat mas marami, masabaw. Ibig sabihin, mas marami ang water kumpara dito. Ganyan ang pag-buffer. So, minimum of 2 days. Okay, minimum of 2 days. Then maximum wala. The more na mahaba mo siyang binabad, mas maganda. Ikatanim, may magtatanong naman, kagaya nung nakarami, nagtanong, katanim, bumaho po yung yung binapper ko. Ang baho talaga, parang amoy kanal. Kasi di ka naglagay ng calcinate. Ayan, no? Sabi niya, katanim naglagay ako, kaso inalis ko. Tapos linagyan ko ng tubig. Yun. Pag ginanon mo, babaho talaga. Kasi dapat nakaano siya doon sa calcium nitrate. Hayaan mo lang siya na nakababad sa calcium nitrate. Pag gagamitin mo na, saka mo siya tatanggalin at pipigaan na. Okay? So, yan yung second process. Okay? Buffering. Ang third process, yun na yung paglagay ng kokopit na binapper natin dito sa Mega Packaging Cups. So, naintindihan. I hope naintindihan yun. Yung step-by-step process, meron na tayo niyan. Naka-upload sa YouTube. No? Step-by-step process, pwede nyo sundan yon. So, ito, additional na naman ito. No? Pwede nyo hingiin sa akin, katanim. Pahingi nung step by step
I-chat nyo lang ako, pwede yun, nagre-reply ako, wag lang hindi tulog na hindi gising. Pag tulog talaga, di magre-reply si Katanim. Oo, diba? Diba? Oh, pag gising yan, magre-reply yan. Ayan, ito yung mga tropa natin tuturuan dito. Oo, di ba? Eh, pag tulog si Katanim, tapos mag-reply, aba, iba na yan. Actually, nakapost din yan doon sa ating group, no? Yung Katanim Modern Agriculture, no? Ito yung Katanim group natin, nakapost yan, nandun yung sa featured. Okay, ngayon, nandun yung step by step, no? Step by step talaga, ano yung pag-umpisa ng hydroponics. Sa lettuce pa lang yon, pero dadagdagan na natin yon kasi ini-start na ulit natin yung sa ating fruit bearing. Okay, dito may fruit bearing din si Boss Jay. Okay, so dito na pala si Boss Jay, dumating na. Ito ko. Ayan. Boss! Kumusta ka, Boss? Oh, good morning, good morning. So, kumusta ang pakiramdam na nagtayo ng ganitong kalaking greenhouse? Masaya lang dahil napapanood lang kita. Ngayon nakakasama na kita at makikita ko na yung parang hobby. Pero sana, alam ko nandiyan ka sa gabi mo magiging successful yung ating greenhouse dito sa akin. Siyempre naman, walang iwanan to. Ganito. Siyempre, sa gabay ni Katanim. Medyo malaki na ang expenses sa construction at saka materials, no? Masaya lang po at nung una pinapangarap lang pero ngayon ngayon natupad na. Natupad na. Libangan at alam ko naman na bukod sa libangan tingin ko naman kahit paano mag-enjoy at saka pampabata. Sabi nga pag tumatanda na hinahanap na yan yung bukid, yung pagkatanim, di ba Katanim? Oo, yung bukid Siya nga pala, Katanim Jay, ano nga ba palang profession nyo? Para makilala ka ng mga katanim din natin. Actually, civil engineer, may profession ako Civil engineer, licensed civil engineer. At the same time, katrabaho din tayo sa isang government. Pag civil, naalala ko lagi si Alan Aquino. Oo, civil din yun. Oo, shout out Alan Aquino ng Sambuanga. Ang laking farm na rin niya. Shout out po, Engineer Aquino. Oo, Alan Aquino. Baka sa mga sabit ng mga civil engineer. Oo. Nakakasama ko siya. Sabi, yearly yung conference. No, may conference, tapos magbabayad ka pa bago ka makapag-renew. Sabi niya, ayoko na mag-engineer, maganda ang farming. Oo. Naman po, yun, kailangan mag-renew kasi siyempre kailangan yung lisensya. Pero hindi rin po pwede ng gamit, hindi rin ako makapirma ng plano dahil may restriction na sa trabaho. Ganon. So dito, how many months na ang naging construction natin? Actually, siguro, paano lang pag nandito lang ako, every Saturday and Sunday Pag minsan wala pa ako, so pag nandito ako, kaya nagagawa sila. Siguro mabot ng mga 2 months. 2 months? Ang bilis naman. Oo, ang laki. So, hindi araw-araw kasi unang-una wala tayo dito. Oo. So gusto ko sa harap pag may gumagawa, supervise ko. Okay. So ngayon tayo, tuturo na paano yung Siyempre, step by step, no? Dahil kay Katanim. Oo, ayan, no? Magaling po nito. No. So, ayan, no? So, thank you very much sa pagtiwala, no, Katanim, no, sa tiwala nyo. So, yun. So, yun, no? Dito kami ni Good morning. Boss. Oo. Love yan, no? Ang tabayanan nyo, patuloy na subaybayan ang series na to dito sa Micos Farm, no? Ayan. Thank you very much, mga Katanim. Kindly share the video. Thank you po.